Noong gabing iyon, basang-basa ng ulan ang daan papunta sa baryo San Roque. Ang hangin, tila may dalang bulong ng mga kaluluwang matagal nang nanahimik. At sa gitna ng dilim, may isang babaeng naglalakad, nakaputi, nakayuko, walang sapin sa paa. Sabi ng mga tao, siya raw ang dalagang kinababaliwan sa baryo. Pero ang totoo, wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na lumapit sa kanya kapag natatakpan na ng ulap ang buwan. Si Lyra ang pangalan niya. Tahimik siya. Maganda, pero hindi pangkaraniwan. Parang palaging malungkot ang mga mata niya. Simula pagkabata, kinukutya na siya ng ibang tao. Anak ng baliw. Sumpa ng bundok. Hindi tunay na tao. Ganyan ang tawag sa kanya ng marami dahil ang nanay niyang si Aling Rosa ay natagpuang nakadapa sa harap ng simbahan, wala sa sarili, duguan, at paulit-ulit na sinasabi, kunin niyo na siya, hindi ko na kaya. Simula noon, si Lyra ay lumaki sa piling ng katahimikan. Walang magulang, walang kaibigan, walang tunay na tahanan. Ang tanging tumanggap sa kanya ay si Mang Efren, isang matandang mag-uling na halos wala na ring sariling pamilya. Doon siya tumira sa dampa sa may paanan ng bundok, malapit sa sapa, lugar na iniiwasan ng karamihan tuwing dapit hapon. Pero kahit ganoon, hindi maikakailang may kakaiba kay Lyra. Likas ang ganda niya, maputing balat na parang di kailanman nasikatan ng araw, mahabang buhok na itim, at tinig na parang awit ng isang diwata. Kaya kahit takot ang mga tao sa kanya, may mga kalalakihang hindi maiwasang mahulog sa kanyang alindog. Isa na roon si Tonyo, anak ng kapitan ng baryo. Si Tonyo, matikas, mabait, at mapagpakumbaba. Siya lang ang nagtangkang lumapit kay Lyra, hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa lungkot na nakikita niya sa likod ng mga mata ng dalaga. Unti-unti silang naging magkaibigan. Si Tonyo lang ang nakakapagpatawa kay Lyra. Sa tuwing magkasama sila, para bang nagiging totoo ang mundo. Alam mo ba, minsang sabi ni Lyra habang nakaupo sa batuhan sa tabi ng sapa, minsan naiisip kong hindi ako dapat isinilang. Na parang may mali sa pagkatao ko. Umiti lang si Tonyo. Walang mali sa'yo. Mali ang mundo. Ngunit habang lumalalim ang samahan nila, saka naman nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. May mga alagang baboy na natatagpuang patay sa bukid, tuyong-tuyo, walang dugo. May batang nawawala sa gabi, tapos makikitang umiiyak sa gubat, walang maalala. May matandang babae na bigla na lang sumisigaw ng siya yon. Siya ang may gawa habang nagtuturo sa bahay ni Mang Efren. Mabilis kumalat ang chismis, aswang si Lyra. Ang dating takot, naging galit. Ang dating bulong, naging sigawan. Pero si Tonyo hindi naniwala. Pinilit niyang ipagtanggol si Lyra, kahit pa mismong ama niya ang nagbanta. Layuan mo iyang babae na yan, Tonyo. Delikado yan. Hindi mo alam kung anong klaseng nilalang siya. Isang gabi, bumisita si Tonyo kay Lyra kahit bawal. Hinatid niya ito ng pagkaing pinaksiw, dala ang paborito nitong tinapay. Pagdating niya sa dampa, may naamoy siyang matamis na halimuyak na parang sampag-ita na hinaluan ng sunog na dahon. Nasa labas si Lyra, nakaupo, pero kakaiba ang ayos. Nakapikit siya, tila may hinihintay, at humahalimuyak ang buong paligid. Lyra, tawag ni Tonyo. Dahan-dahan siyang dumilat. Mapupungay ang kanyang mga mata, pero may kung anong liwanag sa likod ng mga ito na hindi niya nakita dati. Tonyo, bakit ka nandito? Gusto lang kitang kamustahin. May mga bali-balita na naman gusto kong malaman kung totoo ba, hindi na siya natapos. Biglang may dumaan na malamig na hangin. Tumigil ang mga kuliglig. Tahimik ang gabi, nakabibingi. Biglang bumukas ang pinto ng dampa. Lumabas si Mang Efren. Pero may mali. Ang mga mata niya kulay abo. Wala siyang inik, pero parang may sinasabi ang isip niya. Si Lyra, tila nagbago ang anyo. Hindi sa panlabas, kundi ang presensya niya. Bigat. Lamig. Parang may bumalot kay Tonyo na hindi niya maintindihan.
Tonyo, mahina ngunit mariing bulong ni Lira. Umalis ka na. Huwag mong pilitin malaman ang hindi mo kayang tanggapin. Lira, anong ibig mong? Pero bago pa siya makalapit, may narinig silang malalakas na yabag sa kakahuyan. Mabilis. Marami. Tila may mga taong papalapit. May hawak silang sulo, itak, pamalo. Mga tao sa baryo. Nasaan ang aswang? Ilabas niyo siya, sigaw ng isang lalaki. Lira, kailangan nating umalis, sabi ni Tonyo, nanginginig. Pero si Lira, nanatiling nakatayo. Nakatingin lang sa kanya at may mga luha sa mga mata. Hindi na ako pwedeng umalis, Tonyo, bulong niya. Dumating na ang oras. Sa huling saglit bago sumalubong ang mga tao, lumingon si Lira sa langit. Mula sa ulap, lumitaw ang buwan, bilog na bilog, maliwanag na maliwanag. At sa ilalim ng liwanag nito may nangyaring hindi kayang ipaliwanag. Ang mga tao huminto. Ang ilan napaatras. Si Tonyo napaluhod. Dahil sa gitna ng liwanag, si Lira ay dahan-dahang iniangat ng hangin at sa mata ng bawat isa, nakita nila ang tunay niyang anyo. Hindi isang halimaw. Hindi isang aswang. Kundi isang bagay na mas matanda pa sa baryo, mas makapangyarihan pa sa tao, isang nilalang na hindi nila nauunawaan. At mula sa gabing iyon, isang misteryo ang bumalot sa buong San Roque. Bakit si Lira? Sino ba talaga siya? At anong klaseng halimaw ang hindi pumapatay, kundi nagmamahal? Simula ng gabing nakita ni Tonyo ang kakaibang anyo ni Lira sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila nagbago na ang lahat sa baryo ng San Roque. Hindi na siya makatulog ng maayos. Paulit-ulit sa kanyang isip ang mga mata ni Lira, malungkot, puno ng lihim, at tila nagsusumamo ng tulong. Ngunit kasabay noon ay ang takot dahil kahit pagaano niya kamahal si Lira, hindi niya kayang itanggi ang nakita niya. Kinabukasan, bumigat ang hangin sa baryo. Mabilis ang usapan ng mga tao. May demonyo sa bundok. Aswang nga iyon, sinumpa. Dapat sunugin ang dampa nila. Sa bawat kanto, pangalan ni Lira ang laman ng usapan. Sa paningin ng marami, hindi na siya tao, kundi panganib. Si Tonyo, pilit pinipigilan ng kanyang ama na muling bumisita sa bundok. Pinakulong siya sa bahay, binantayan ng 2 tanod. Ngunit sa gabi, nang lahat ay tahimik na, tumakas siya. Hindi siya mapakali. Kailangan niyang malaman ang totoo. At higit sa lahat, kailangan niyang makausap si Lira. Nang makarating siya sa dampa, wala si Lira. Sa halip, nadatnan niya si Mang Efren na tila naghihintay sa kanya. Halika, Tonyo, mahinang sabi ng matanda, tinig na parang pagod at puno ng taon ng katahimikan. Panahon na siguro na malaman mo ang lahat. Pinapasok siya sa loob ng dampa. Amoy uling, tuyong dahon, at isang halimuyak na hindi niya maipaliwanag, parang lumang aklat, pinagsamang usok at bulaklak. Sa isang sulok ng maliit na silid may altar. Nakapatong doon ang isang luma, basag-basag na kabibe. Sa gitna nito may liwanag, malabughaw, parang buhay. Iyan ang mutya ng kaluluwa, ani Mang Efren. Isa yan sa 3 mutya ng mga sinaunang bantay ng lupaing ito. Matagal na itong inilihim ng lahing pinagmulan ni Lira. Napakunot ang noo ni Tonyo. Anong ibig mong sabihin? Sino ba talaga si Lira? Umupo si Mang Efren, tila pagod na pagod. Ang ina ni Lira, si Rosa, hindi basta-basta tao. Siya ay kalahating diwata, kalahating mortal. Ipinanganak siyang tagapangalaga ng mutyang yan. Ngunit nang magmahal siya ng isang lalaking hindi niya dapat minahal, isinumpa siya ng sariling lahi. Ang ama ni Lira, tanong ni Tonyo, halos hindi makapaniwala. Isang nilalang na hindi dapat makatawid sa mundo ng mga tao. Isang nilalang ng kadiliman. At si Lira, siya ang bunga ng bawal na pagmamahalan. Muling tiningnan ni Tonyo ang mutya. Maliit lang ito, ngunit ramdam niyang may buhay. Ano nang kinalaman ng mutyang ito kay Lira? Dahil sa dugo niya, kaya niyang gisingin ang mutya.
Kaya niyang ipagtanggol ang buong baryo o tuluyang sirain ito kung mapasakamay siya ng masama. Anong masama? Suminghap si Mang Efren. Isang nilalang na matagal nang tulog sa ilalim ng bundok. Siya ang tunay na aswang. Si Dakila ang unang itim. Ang kamatayan ng mga diwata. Ginisig na siya at si Lyra lang ang may kapangyarihang pigilan siya. Tahimik si Tonyo. Parang hindi totoo. Parang panaginip. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lyra, ang babaeng mahal niya, ay isang bahagi ng mundong hindi niya maintindihan. Biglang bumukas ang pinto. Tumambad si Lyra, basang-basa ng ulan, nanginginig. Umalis ka na, Tonyo, anya, hindi man lang siya tiningnan. Hindi ka dapat nandito. Lyra, kailangan nating mag-usap, huli na ang lahat. Alam na nila kung sino ako. Alam mo na rin. Kaya huwag ka nang madamay. Mahal kita, sambit ni Tonyo, halos pabulong. At hindi ako alis hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Sa wakas, tumingin sa kanya si Lyra. May luha sa kanyang pisngi. Hindi mo ako kayang mahalin, Tonyo. Dahil hindi ako ganap na tao. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nanginig ang lupa. Umugong ang paligid. Mula sa labas, may sigaw. May nilalang sa ilog. May syokoy. Dali-daling lumabas sila. Sa may pampang ng sapa, isang nilalang ang paika-ikang umaahon, kalahating tao, kalahating isda, may balbas na pilak at mga matang parang dagat. Hinanghina siya, may sugat sa dibdib. Siya ay papalapit na. Dakila ay nagising na, sabi ng syokoy, halos wala ng lakas. Agad lumuhod si Lyra at hinawakan ang kanyang ulo. Siray, bakit ka nandito? Ipinadala ako ng iyong lola, ang haring diwata ng timog. Kailangang mong sanayin ang iyong kapangyarihan. Ang mutya, huwag mong hayaang mawala. Kung mapasa kamay ni Dakila, yan magwawakas ang liwanag. Napalingon si Lyra kay Tonyo, nanginginig ang labi. Hindi ko kayang gawin to, pero ikaw lang ang makakaya, bulong ng syokoy, bago tuluyang mawalan ng malay. Sa gabing iyon, sa liwanag ng mutya, si Lyra ay nagsimulang matutong gamitin ang lakas na matagal nang itinatago ng kanyang dugo. Si Mang Efren, na isa palang albularyong tagabantay, ay nagturo sa kanya ng sinaunang dasal, ng paggamit ng dahon ng tibig, at ng lihim ng buwan. Ngunit sa puso ni Lyra may takot. Takot na baka hindi siya sapat. Takot na baka siya mismo ang maging dahilan ng kapahamakan. At habang ang baryo ay unti-unting pinupuno ng pangamba, at ang gabi ay lumalalim, isang anino ang gumagalaw sa kabubatan, malaki, mabigat, at may mga matang naglalagablab. Si Dakila ay hindi natulog. At sa panaginip ni Tonyo ng gabing iyon, may boses siyang narinig, pabulong, malamig, mapanlinlang, ang pag-ibig mo ay magiging sandata o magiging simula ng wakas. Magmula ng gabing iyon, hindi na muling naging payapa ang isip ni Lyra. Habang si Mang Efren ay patuloy siyang tinuturuan ng sinaunang dasal at mga lihim na pangontra mula sa mga halaman ng bundok, habang si Siray, ang syokoy, ay naghihintay ng paggaling sa ilog. Si Lyra naman ay pinipilit itago ang naggangalit na unos sa kanyang kalooban. Tuwing naiisa siya, bumabalik sa alaala ang lahat ng sakit, ang sigaw ng kanyang inang si Rosa noong gabing kinuha siya ng mga diwata, ang pagtanggi ng buong baryo, ang mga matangpon ng takot at galit tuwing dumaraan siya sa palengke. At ngayon, kahit si Tonyo na dati niyang kanlungan, ay tila may pag-aalinlangan na sa mga mata. Mabait siya pero tao siya, bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang mutya ng kaluluwa. At ako ay nilikha para sa digmaang ayaw ko namang salihan. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa dapit hapon, may naramdaman siyang malamig na ihip ng hangin mula sa kabubatan. Tumigil ang mga kuliglig. Napatingin siya sa direksyon ng ilog, at doon niya nakita ang isang bagay na hindi na niya inaasahan pa. Isang anino, mahaba, baluktot ang katawan, may mga pakpak na parang tuyong dahon. Hindi ito tao. Hindi rin hayop. Dahan-dahan itong lumapit sa gilid ng ilog, saka tumingin sa kanya.
Lira, anang anino, tinig na parang sabay na boses ng bata at matanda. Tumatakbo ka pa rin, napasigaw siya. Wala kang karapatang lumapit dito. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang tumalon si Siray mula sa tubig, hawak ang isang sibat na gawa sa buto ng pawikan. Tinamaan ng anino sa balikat. Sumigaw ito, saka naglaho sa manipis na usok. Espiya ni Dakila, ani Siray, hinihingal. Nagsimula na ang paggalaw nila. Kailangang handa ka. Ngunit si Lira ay nanatiling nakatayo, namumutla. Kahit na ilang araw na siyang sinasanay, kahit nahawak niya na ang mutya, isang tanong pa rin ang hindi maalis sa kanyang isip, bakit ako? Kinagabihan, bumaba siya sa baryo. Hindi na siya nagpaalam kina Mang Efren. Hindi na rin siya nagpasilip kay Tonyo. Gusto lang niyang maglakad. Gusto niyang makita muli ang mga ilaw, ang mga bahay, ang mga taong hindi siya kayang tanggapin. Sa gilid ng palengke, nakita niya ang isang matandang babae na naglalako ng kandila. Piso lang, iha, ani ng matanda. Pangpataboy ng dilim. Napahinto si Lira. Kahit gaano karaming kandila, hindi kayang alisin ang dilim sa loob, mahina niyang tugon. Tumingin sa kanya ang matanda, tila may alam. Ang dilim sa loob, iha minsan, kailangan mong tanggapin bago mo ito matutunang ilawan. Nang akmang aalis na siya, biglang may narinig siyang kaluskos mula sa eskinita sa likod ng simbahan. Pagtalikod niya, nakita niya si Tonyo, duguan ang mukha, nanginginig. Lira, sigaw niya. Tumulong ka, may sumalakay sa amin. Nataranta si Lira. Saan? Hawak nila ang kapatid ko. Si Ino. May 3 nilalang itim ang balat, parang kalansay, may matutulis na ngipin. Hindi na nagdalawang isip si Lira. Hinawakan niya ang mutya sa kanyang dibdib. Nagnining ito, at mula sa liwanag, lumitaw ang marka sa kanyang braso, simbolo ng sinaunang tagapangalaga. Kasama si Tonyo, tumakbo sila pabalik sa gilid ng baryo. Sa loob ng isang lumang kubo, naroon si Ino, nakagapos, umiiyak. Sa paligid ng kubo, nakapaikot ang 3 nilalang na tila wala ng balat, puro laman, puro galit. Mga anak ni Dakila, bulong ni Lira. Tagapagdala ng takot. Tumindig siya, humawak sa mutya, saka pumikit. Inalala niya ang dasal na itinuro ni Mang Efren. Sa ngalan ng liwanag sa lakas ng araw itaboy ang mga isinilang sa dilim. Mula sa kanyang mga kamay, lumabas ang liwanag na tila apoy ng buwan. Tumili ang mga nilalang, saka isa-isang nagliyab at naglaho. Nang maalis na ang panganib, agad niyang niyakap si Ino. Si Tonyo naman ay napaluhod, umiiyak. Salamat, paulit-ulit niyang sabi. Ngunit hindi nakatugon si Lira. Sa halip tumalikod siya. Umalis na kayo. Magtago. Hindi pa ito tapos. Lira, huwag mo akong itulak palayo, pakiusap ni Tonyo. Kasama mo ako sa laban na to, ngunit napailing siya. Hindi mo alam ang bigat ng pinapasan ko, Tonyo. Hindi lang ito laban sa kadiliman. Laban ito sa sarili kong dugo. Sa sarili kong pagkatao. Hindi mo kailangang mag-isa. Pero ako lang ang may kakayahang lumaban sa kanya, tugon niya. At sa huli, baka ako rin ang maging dahilan ng pagkawasak ng mundong to, tahimik si Tonyo. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Gusto niyang yakapin si Lira, pigilan siya, sabihing hindi totoo ang kinatatakutan niya, pero alam niyang hindi na siya ang makakapagpabago sa takbo ng tadhana. Sa pagbalik ni Lira sa bundok, hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nagreklamo. Ngunit sa bawat hakbang niya, kasabay ng ulan at katahimikan ng gabi, may sigaw na hindi mawala sa kanyang isip. Bakit ang mga nilikha para sa liwanag ay kailangang mabuhay sa dilim? At sa di kalayuan, sa ilalim ng lupa ng kagubatan, dumilat ang mga mata ni Dakila, pulang-pula, buhay na buhay. Ang digmaan ay magsisimula na. Mula nang mailigtas ni Lira si Ino sa kamay ng mga anak ni Dakila, hindi na muling naging tahimik ang baryo ng San Roque. Sa mga susunod na araw, dumami ang ulap sa langit. Kahit walang ulan, parang laging madilim ang paligid.
Ang mga hayop sa kabundukan ay bigla na lang nawawala. May mga tanim na natutuyo kahit basang-basa ang lupa. Sa gabi, may mga taong nagigising na umiiyak, sinasabing may mabigat na presensyang nakatitig sa kanila mula sa dilim. May isang buntis na nagising na puno ng sugat ang tiyan, ngunit walang bakas kung paano siya nasugatan. May isang matandang lalaki na natagpuang nakaluhod sa sapa, wala ng buhay, pero walang kahit isang sugat sa katawan, parang hinigop ang kaluluwa. Lahat ay takot. Lahat ay nagdadasal. Pero kahit anong dasal, tila walang sumasagot. Sa isang lihim na bahagi ng kagubatan, si Lyra at Tonyo ay patuloy na naghahanda. Tinuruan sila ni Mang Efren kung paano gumamit ng dahon ng buyo para pangontra, kung paano ilapat ang langis sa noo upang makakita sa dilim, at kung paano makinig sa bulong ng hangin, mga sinaunang kaalaman na matagal nang kinalimutan ng karamihan. Pero kahit pa natututo siya, ramdam ni Lyra ang bigat sa dibdib. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niyang lumalapit ang dilim. At sa puso niya, may boses na paulit-ulit bumubulong, hindi mo sila kayang iligtas. Hindi ikaw ang hinihintay nila. Isa kang pagkakamali. Minsan, habang nagsasanay siya ng dasal sa ilalim ng buwan, bigla siyang napatigil. Tumayo siya, at mula sa likod ng mga puno, nakita niyang nakaupo si Tonyo, tahimik na pinagmamasdan siya. Hindi ka pa natutulog, tanong niya. Umiling si Tonyo. Ayokong matulog. Baka paggising ko wala ka na. Lumapit si Lyra, naupo sa tabi niya. Ilang saglit silang hindi nagsalita. Hanggang sa marahan niyang tanungin, hindi ka ba natatakot sa akin, Tonyo? Tumingin ito sa kanya. Takot ako pero hindi sayo. Natatakot akong mawala ka. Natatakot akong hindi kita matulungan. Kasi habang lumalalim ang lahat ng to, pakiramdam ko mas lumalayo ka. Hindi nakasagot si Lyra. Inabot niya ang mutya sa kanyang dibdib at marahang pinisil. Pakiramdam ko kasi habang lumalapit si Dakila, mas nagiging siya ako. Hindi ka siya, Lyra. Iba ka. Pero bago pa niya masagot, bigla na lang nagdilim ang paligid, hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa aninong bumalot sa langit. Umihip ang hangin na parang may nagbubulungan sa pagitan ng mga puno. Ang mga ilawan na nakasabit sa mga sanga ay isa-isang namatay. Mula sa di kalayuan, may narinig silang alulong. Matinis. Mahaba. Parang halakhak ng sanggol na naging halimaw. Si Mang Efren ang unang tumakbo papunta sa kanila. Sa ilalim ng ugat ng bundok may nabiyak. Nagsimula nang gumalaw ang hukbo ni Dakila. May bitak sa mundo at doon sila lumalabas. Paanong? May nagtaksil sa kuta ng mga diwata sa timog. Isa sa mga bantay ay bumaliktad. Ngayon, binuksan nila ang isa sa 3 selyo. Napayuko si Lyra. Ibig sabihin 2 na lang ang natitirang selyo bago siya tuluyang makalaya. Tumango si Siray na ngayoy muling lumitaw mula sa tubig. At oras na mangyari iyon wala nang makapipigil. Simula noon, gabi-gabi silang ginugulo ng mga anino. May mga nilalang na walang mukha na sumusubok pumasok sa kanilang kampo. May mga sigaw ng nawawalang bata na ginagamit para akitin sila palabas. At minsan, habang natutulog si Tonyo, may boses siyang naririnig sa kanyang panaginip, pamilyar, malambing, pero puno ng panlilinlang. Tonyo, bakit mo siya pinipili? Halika sa akin. Iligtas kita. Iligtas mo ang sarili mo, kada gising niya, may dugo ang kanyang mga palad. Lyra, sa kabila ng lahat, ay pilit pinatatatag ang sarili. Ngunit alam niyang hindi lang lakas ang kailangan sa laban na ito. Kailangan niya ng tapang na harapin ang kanyang pinagmulan. Kaya isang gabi, nagpaalam siya kina Mang Efren. Babalik ako sa lugar kung saan ako ipinaglihi. Kailangan kong harapin ang lihim na iniwan ng aking ina. Mapanganib doon, babala ni Mang Efren. Doon nagsimula ang sumpa. Pero mariing sabi ni Lyra, doon ko rin ito tatapusin. Sumama sa kanya si Tonyo, kahit pa pinipigilan siya ng takot.
Habang binabaybay nila ang madilim na landas papasok sa isang lumang kuweba, nararamdaman niya ang kabog ng dibdib ni Lyra. Hindi dahil sa takot sa halimaw, kundi dahil sa takot sa katotohanang baka totoo nga ang kinatatakutan niya, na hindi siya iniluwal upang magligtas, kundi upang wasakin ang lahat. Sa loob ng kuweba, malamig. Mabigat ang hangin. May mga ukit sa dingding, larawan ng diwata, ng tao, at ng nilalang na kalahating anino, kalahating apoy. Sa pinakagitna ng kuweba, naroon ang lumang kwintas ng kanyang ina, hawak ng isang larawang bato na may hugis ng babaeng umiiyak. Nang hawakan ni Lyra ang kwintas, bigla siyang nawalan ng malay. At sa kanyang ulirat, may isang babae siyang nakita. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puting saya, at may matanggaya ng sa kanya. Anak, bulong ng babae. Ang dugo mo ay hindi sumpa. Isa itong pintuan. At ikaw lang ang may kapangyarihang pumili kung anong klaseng nilalang ang lalabas dito. Nagising si Lyra na nanginginig ang katawan, ngunit buo ang loob. Paglabas nila ng kuweba, ramdam niyang malapit na ang wakas. At sa malayo, sa pinakaitaas ng bundok, may apoy na hindi namamatay. Isang apoy na kulay itim, sumisigaw, at kumakain ng lahat ng liwanag. Nasa tabi na nila si Dakila. Bumigat ang hangin habang palapit na sina Lyra at Tonyo sa paanan ng bundok kung saan nagsisimula ang itim na apoy. Parang may gumagapang sa ilalim ng lupa, isang puwersang hindi basta-basta, tila may sariling buhay. Sa bawat hakbang nila, lumulubog ng kaunti ang lupa, at mula sa mga bitak ay lumalabas ang manipis na usok na may amoy ng sunog na dugo. Tahimik si Tonyo. Simula pa kanina, hindi na siya nagsasalita. Tila may bumabagabag sa kanya. Napansin yun ni Lyra. May problema ba? Mahinang tanong niya. Hindi agad sumagot si Tonyo. Nakatingin lang ito sa harapan, sa madilim na daan. Hanggang sa wakas, nagsalita rin siya, boses na paos, mabigat. May kailangan akong aminin, Lyra. Napahinto si Lyra. Ano nang ibig mong sabihin? Tumingin si Tonyo sa kanya, nanginginig ang mga mata. Noong una kitang nakita, hindi ko intensyong maging kaibigan mo. Utos yon ng tatay ko. Sinabi niya sa akin na lumapit sa iyo, kilalanin ka, kunin ang tiwala mo. Dahil gusto nilang malaman kung totoo kang aswang. Nanigas si Lyra. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Ginamit mo ako. Sa simula, sagot ni Tonyo nanlulumo. Pero hindi na ngayon. Nagsinungaling ako pero hindi ang nararamdaman ko. Lahat ng pinagsamahan natin, totoo yon. Lyra, minahal kita pero sinimulan mo sa kasinungalingan, putol ni Lyra, nanginginig ang tinig. Habang pinapasan ko ang buong bigat ng pagkatao ko, ikaw pala'y bahagi ng mga taong gusto akong sunugin. Hindi sumagot si Tonyo. Yumuko siya, tinanggap ang galit, ang lungkot. Ngunit wala na ring pagkakataong magpaliwanag pa, dahil biglang umuga ang lupa. Mula sa likod ng mga puno, may bumukas na lagusan, isang bilog na parang pintuang yari sa usok at liwanag, at mula roon ay lumabas ang tatlong nilalang. Mas malaki sila sa mga dati nilang kalaban. Mga balat nilang tuyong-tuyo, mata nilang dilaw, at mga kamay na may mahahabang kuko. Isa sa kanila ay may ngiting pamilyar. Matagal na tayong hindi nagkita, anak ng diwata, anang nilalang, boses nitong parang basag na tambol. Si Lyra ay napaatras. Ikaw isa ka sa mga tagabantay ng timog. Tumawa ang nilalang. Dati. Pero hindi na ngayon. Nakita ko ang katotohanan na ang liwanag ay bulag. Na ang tunay na kalayaan ay nasa dilim. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Lumipad ang isa sa mga nilalang patungo kay Tonyo at sinunggaban siya. Napasigaw si Lyra. Tinangka niyang gamitin ang mutya, ngunit hindi ito nagliwanag. Hindi gumana ang kanyang kapangyarihan. Bakit hindi ka gumagana? Pabulong niyang tanong sa mutya, nanginginig. Dahil nagdududa ka, sagot ng tinig sa kanyang isipan. Ang kapangyarihan ay dumaraloy lang sa mga puso't kaluluwang buo.
At ikaw, Lira, wasak ka sa loob. Pilit niyang pinigilan ang takot, ngunit nang makita niyang duguan na si Tonyo, tila naputol ang kanyang paghinga. Isang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig, hindi ordinaryong sigaw, kundi tila dagundong mula sa kailaliman ng lupa. Mula sa kanyang katawan, pumutok ang bughaw na liwanag. Natamaan ang mga nilalang at napaatras ang mga ito, nagsisigaw. Hindi pa siya handa, sabi ng isa. Ngunit ang dugo niya nagising na. Umatras sila pabalik sa lagusan, at tulad ng paglitaw nila, bigla rin silang nawala. Naiwang nakaluhod si Lira, habang si Tonyo ay pilit na bumabangon, duguan ang bisig. Lumapit siya rito, halos hindi makatingin sa mga mata nito. Bakit hindi mo agad sinabi, mahina niyang bulong. Dahil natakot akong mawala ka, sagot ni Tonyo. Lira, hindi ko alam kung paano itatama ang mali ko, pero kung haharapin mo si Dakila, kahit hindi mo na ako pagkatiwalaan, nandito pa rin ako. Kasama mo. Hindi sumagot si Lira. Sa halip, tumayo siya at tiningnan ang langit, kung saan ang itim na apoy ay lumalawak na, kumakalat, tila uod na gumagapang sa kalangitan. Sa gitna ng apoy, may anyo na siyang unti-unting nabubuo. Isang katawan na may 4 na braso, pakpak ng uwak, at mukha ng isang hari na itinakwil ng langit. Dakila, bulong ni Lira. Pagbalik nila sa kampo, sinalubong sila ni Mang Efren at ni Siray. Ngunit hindi nila inaasahan ang balitang dala ni Siray. Wala na ang selyo ng silangan, ani niya. Binasag ng isang diwata kapatid ng iyong ina. Si Althea, gulat ni Lira. Bakit niya? Hindi ko alam. Basta't pinasok niya ang selyo at kusang ibinukas ang daan. Nanlambot si Lira. Pati siya. Bakit lahat ng mahal ko ay lumilihis ng landas? Ngunit hindi na sila nagkaroon ng panahon para magsalita pa. Bigla na lang nagdilim ang paligid, kahit kalagitnaan ng hapon. Ang mga ibon ay nagsisigaw. Mula sa hilaga, may tunog na tila pagyugyog ng mga paa, mabibigat, sabay-sabay. Lira, ani Mang Efren, mariing tinig. Nagsisimula na ang pagmartsa ng hukbo ni Dakila. At sa gitna ng kaguluhan, sa silong ng kanyang puso, may bagong piraso ng katotohanan ang bumangon. Na marahil hindi lang niya ipinanganak para harapin si Dakila. Marahil siya mismo ang susi sa pagpapalaya nito. Bumagsak ang unang patak ng ulan sa mismong oras na tumapak si Lira sa tuktok ng bundok. Sa paligid niya, nag-aalab ang langit sa kulay pulang itim. Tila nagbukas ang langit para saksihan ng mga Diyos ang huling laban sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa ibaba, naroon ang hukbo ni Dakila, daan-daang nilalang na hindi na maituturing na tao. May mga mata silang walang itim, balat na parang piniga, at mga bibig na parang walang katapusang sigaw. Nang makita siya, huminto sila. Tila kinikilala siya. Tila hinihintay. Sa gitna nila, unti-unting lumabas si Dakila, matangkad, malapad ang balikat, at sa bawat hakbang niya, namamatay ang halaman sa kanyang paligid. Nakaitim na balabal at ang mukha niya ay parang pinagsamang anyo ng tao, hayop at anino. Ang mga mata niya ay pulang apoy at sa kanyang noo ay nakaukit ang parehong marka na nasa braso ni Lira. Anak ng liwanag, anya, ang tinig niya ay parang lindol na binabalot ng pighati. Bumalik ka para tapusin ang hindi mo pa nauunawaan. Hindi sumagot si Lira. Humigpit ang hawak niya sa mutya. Sa dibdib niya, nag-aalab ang takot, pero mas malakas na ngayon ang paninindigan. Kasama niya sa likuran si Tonyo, sugatan pa rin, ngunit handang sumunod kahit saan siya dalhin ng laban. Lumapit si Dakila, mabagal ang bawat hakbang, hanggang sa magkatapat sila. Hindi ako ang iyong kaaway, Lira, patuloy ni Dakila. Ako ang iyong ama. Parang naputol ang paghina ni Lira. Nabingi siya sa sariling tibok ng puso. Ang buong katahimikan ng bundok ay parang gumuho sa bigat ng salitang iyon. Sinungaling ka, sagot niya nanginginig. Wala akong ama na tulad mo. Ang dugo ko ang dumadaloy sa iyo. Ang lakas mo ay mula sa akin. Ang sumpa mo? Regalo.
At ngayong gising na ang tunay mong anyo, alam mong hindi ka nila kailanman matatanggap. Lumapit pa si Dakila, at sa mata ni Lyra, nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang galit, puot, at sakit. Tila sinasalamin nito ang lahat ng mga taon niyang pagtitiis. Sumama ka sa akin, anak. Ibagsak natin ang mundong ito. Simulan nating muli. Ngunit sa likod ng kanyang isip, narinig niya ang boses ng kanyang ina, mahina, puno ng panaghoy. Ang pag-ibig mo ang magtatakda kung sino ka, hindi ang dugo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lyra. Inangat niya ang kanyang braso, at ang mutya ay nagningning, hindi na bughaw, kundi gintong liwanag, malambot ngunit matatag. Hindi ako ikaw, Anya. At hindi ako nilikha para sirain ang mundo. Ako ang magiging wakas ng kadiliman mo. Isang sigaw ang sinundan ng putok ng liwanag mula sa mutya. Napaatras si Dakila. Napuno ng ilaw ang paligid. Ang mga nilalang sa likod niya ay nagsimulang mangisay, isa-isang naglaho sa hangin. Ngunit bago pa tuluyang mabalot ng liwanag ang lahat, biglang tumalon si Dakila at inundayan si Lyra ng matalas na aninong sibat. Tumama ito sa kanyang balikat. Napasigaw si Lyra sa sakit. Nanginginig ang katawan niya habang hawak pa rin ang mutya. Mas pipiliin mong mamatay sa kamay ko kaysa tanggapin kung sino ka talaga, sigaw ni Dakila. Ngunit bago niya maituloy ang pangalawang atake, biglang sumugod si Tonyo, walang takot, hawak ang kutsilyong binendisyonan ni Mang Efren. Tumalon siya at sinaksak si Dakila sa likod. Isang matinis na sigaw ang lumabas kay Dakila. Nanginginig ang katawan niya habang dahan-dahang lumuluhod. Bumaling siya kay Tonyo, at sa huling sandali ng lakas, inundayan siya ng aninong sibat. Tumama ito. Natulala si Lyra. Tonyo, sigaw niya. Napayuko siya habang bumagsak si Tonyo sa kanyang harapan, duguan. Huminga ito ng mabigat, ngunit mumiti. Alam ko na totoo ang pinili ko, bulong nito. Hindi ako nagsisi. Lyra. Napaiyak si Lyra. Pinatong niya ang mutya sa dibdib ni Tonyo. Muling lumiwanag ang paligid, ngunit iba na ang liwanag. Parang tumugtog ang hangin. Parang may tinig ng kalikasan at langit na dumaan sa bawat sulok ng bundok. Si Dakila, ngayoy wala ng lakas, ay lumuluhod sa lupa. Kung ako ang iyong anino, Lyra, ikaw ang aking liwanag. Tapos na ang kwento ng mga nilikha sa dilim, Anya, bago siya tuluyang naglaho sa ulap ng abo. Tahimik ang lahat. Dumaan ang ilang minuto bago muling gumalaw ang mundo. Ang itim na apoy ay nawala. Ang langit ay muling naging asul. Ang mga bulaklak ay unti-unting sumibol sa lupa. Sa loob ng kagubatan, ang mga hayop ay nagsimulang maglabasan. May katahimikang bago. Payapa. Pero hindi buo. Sa kanyang mga palad, si Lyra ay nakaluhod pa rin, yakap si Tonyo. Sa paligid niya, walang nagsalita. Pati sina Siray at Mang Efren ay hindi lumapit. Alam nilang may bagay na kailangang hayaang mangyari ng mag-isa. Hinalikan ni Lyra ang noo ni Tonyo, at mula sa mutya, isang sinag ng liwanag ang pumasok sa kanyang dibdib. Hindi ito buhay na bumalik. Isa itong alaala na isinara, pagmamahal na iniwan sa kanyang puso. Sa huling pagkakataon, tumayo si Lyra. Pagod, sugatan, ngunit buo. Hindi na siya ang dalagang kinatatakutan sa baryo. Siya na ngayon ang babaeng naging liwanag sa gitna ng dilim. At habang lumalakad siyang paalis sa bundok, may malamig na hangin na dumaan. Mula sa di kalayuan, isang batang babae na nakasuot ng puti ang lumitaw. Hawak ang maliit na mutyang yari sa kabibe. Panibagong yugto, anang bata sa ngumiti. Sa likod ni Lyra, sa gitna ng katahimikan, muling pumikit ang isang matandang mata, isang nilalang na hindi pa tuluyang naglaho. Ang digmaan ay tapos na. Pero ang kwento ng liwanag at dilim ay hindi pa. Wakas. Chat said, makalipas ang ilang araw matapos ang laban sa bundok, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Roque. Nawala ang itim na ulap sa langit.
Muli na namang sumikat ang araw ng walang kasamang takot, at ang mga hayop na dati naglalaho ay nagsimulang bumalik sa paligid ng kagubatan. Ngunit hindi lahat ay naghilom agad. Hindi lahat ay bumalik sa dati. Si Lyra ay nanatili sa taas ng bundok sa lumang dampa ni Mang Efren. Doon niya pinili ang katahimikan. Hindi na siya bumaba sa baryo. Hindi dahil sa takot kundi dahil kailangan niyang makapagsarili. Sa kanyang mga mata, kahit ligtas na ang lahat, may iniwang sugat ang digmaan na hindi kayang pagalingin ng liwanag. Araw-araw, binibisita siya ni Mang Efren at si Ray. Si Ray, bagamat sugatan din sa huling labanan, ay mas lumalim ang respeto sa dalaga. Minsan, dinalhan siya nito ng isang maliit na kabibe mula sa dagat. Isa yan sa mga huling alon ng gyera, ani si Ray. Pangako ng karagatan na hindi ka kakalimutan. Tahimik lang si Lyra. Tinitignan niya ang kabibe, tapos isinusulat sa lumang piraso ng papel ang mga dasal na tinuro sa kanya. Wala na ang dati niyang takot. Pero nandoon pa rin ang bigat ng pagkawala. Lalo na tuwing gabi. Tuwing tahimik na ang mundo at wala na siyang ibang maririnig kundi ang huni ng mga kuliglig, doon siya kinakausap ng alaala. Ang huling tingin ni Tonyo. Ang huling haplos. Ang huling salitang punang pangako, hindi ako nagsisi. Isang gabi, habang tinitignan niya ang mga bituin, biglang may dumating na bisita. Si Ino ang kapatid ni Tonyo. Malaki na ang pinagbago ng bata. Hindi na ito takot, hindi na umiiyak. Matatag na ang mga mata, pero may lungkot na hindi maikakaila. Naiwan po ito ni Kuya sa akin, anya, sabay abot ng isang lumang kwaderno. Kinuha ito ni Lyra. Dahan-dahan niyang binuklat. Sulat kamay ni Tonyo. Mga kwento, mga pangarap. May isang pahina na tumigil sa kanya, kapag may araw pa sa langit, may pag-asa pa sa lupa. At kung ang dilim man ay dumapo sa puso ng isang tao, sana may isang tulad ni Lyra na handang magsindi ng liwanag. Napahigpit ang hawak niya sa kwaderno. Pinikit niya ang mga mata. Sa loob-loob niya, hindi pa rin siya handang humarap muli sa mundo, pero ngayon, alam niyang hindi siya nag-iisa. May mga taong naniniwala sa kanya, at sa bawat panibagong araw, may dahilan para manatili. Sa baryo, nagbago na rin ang mga tao. Unti-unti silang natutong magsaliksik, magtanong, at hindi basta-basta maniwala sa takot. Ang mga batang dati pinipigilan lumapit sa gubat, ngayon ay natutong magdasal at maghandog ng bulaklak sa paanan ng bundok bilang respeto sa mga tagapangalaga ng liwanag. Minsan, may mga tanod na umaakyat upang alukin si Lyra na bumalik sa baryo. Ngunit palagi niyang tinatanggihan, hindi sa galit, kundi sa paniniwalang hindi pa tapos ang kanyang tahimik na misyon. Alam niyang sa mundo, may mga kwento na kailangang bantayan hindi upang maging bida, kundi upang matiyak na hindi mauulit ang dilim. Dumating ang panahong si Mang Efren ay humiling ng huling pabor, nais niyang ibigay kay Lyra ang kanyang tungkulin bilang bagong albularyo ng kagubatan. Sa simula, tumanggi si Lyra. Hindi ako tulad mo, anya. Wala akong sapat na kaalaman. Ngunit sagot ni Mang Efren, hindi mo kailangan ng lahat ng sagot, iha. Ang mahalaga, handa kang makinig. Handa kang magbantay. At higit sa lahat, handa kang magmahal kahit pamasaktan. Kaya mula noon, si Lyra ay naging tahimik na tagapangalaga ng San Roque. Hindi siya laging nakikita, pero sa tuwing may batang nawawala sa gubat, siya ang hinahanap. Sa tuwing may hayop na gumagambala sa pananim, siya ang tinatawag. At sa tuwing may takot na bumabalik sa puso ng mga tao, sapat na ang kwento tungkol sa dalagang minsang nilabanan ang hari ng dilim, upang paalalahanan silang may liwanag pa rin sa bawat sulok ng mundo. Lumipas ang mga taon. Nagbago ang panahon. Pero sa tuwing dumarating ang gabi ng buwan ng kabilugan, pinupuntahan pa rin ng ilang matanda ang tuktok ng bundok upang magsindi ng kandila at ialay ang kanilang mga panalangin sa dalagang minsa itinawag nilang sumpa. At kung minsan, sa gitna ng katahimikan, may mga nagsasabing naririnig pa rin ang tinig ng isang binata, pamilyar, banayad, nagmumula sa hangin.
Hindi ako nagsisi, tinitingnan ni Lyra ang langit, tinatanggap ang sakit, tinatawid ang katahimikan. Sa puso niya, wala ng galit, wala ng tanong. Tanging pag-ibig at ang pangakong ipagpapatuloy ang pagbabantay. Sapagkat minsan, ang pinakamalalaking digmaan ay hindi nangyayari sa labas kundi sa loob ng sarili. At ang totoong bayani ay hindi yung laging lumalaban, kundi yung nagpapatuloy kahit wala ng kasamang palakpak. Dahil kahit ang pinakamatinding dilim ay natutunaw rin sa pagyakap ng liwanag.